Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. So another day and another unit na naman yung isi-share and feature ko sa inyo. So tonight mga boss, yung isi-share ko sa inyo na unit is DA64B Automatic 4x2 Ordinary Straight Seat. So pag sinabi po nating Ordinary Straight Seat po yan mga boss. So check this out mga boss, napaka-loaded po and napakaganda, napaka-unique ng unit. And tapusin niyo po yung video mga boss para malaman niyo po yung kabuuang details and price ng ating unit. Ayan, so yung unit natin mga boss is DA64B Ordinary Straight Seat Automatic 4x2 K6A engine non-turbo. Ayan, so non-power window din po siya mga boss. So this unit is napaka-loaded, napakadaming accessories na pina-add ni sir. So isa-isahin natin mga boss and tapusin niyo po yung video para malaman nyo po yung kabuuang setup po and kung magkano inabot ng presyo ng ganitong setup mga boss. Ayan, so yung color niya mga boss is beige or light beige. Ayan, mas malapit siya sa yellow but sa registration niya is beige po talaga. So two-tone po ito, black and beige. Ayan. So una-una mga boss, syempre meron siyang pina-add na wrap around 3M tint. Siyempre, alam nyo na yan kung anong setup ng ating mga wrap around tint mga boss. Magic tints, medium black, super black, and sa pinakalikod is medium black. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng ating mga video mga boss, explain ko lang yung ating purpose kung bakit po siyempre dito sa harap magic tint kasi po vision po yan ng driver. And then dito is medium black, syempre vision ng ating side mirror. Super black dahil wala po silang vision ng driver. So sila po yung nagbibigay ng extra dark sa loob and mas malakas yung heat rejection nila. And then syempre dito, medium black automatic yan mga boss kasi tawag yan, vision din po ito ng ating center mirror. So meron siyang pinalagay na fog lamp. So yung fog lamp na nilagay natin dito mga boss is yung projector. So ayan po yung projector niya, ito po yung nagbibigay liwanag and ito pong ring niya is sumasabay po ito sa park light. So two colors po yan actually mga boss, meron po tayong ibang color nito. Meron siyang iba-ibang color but syempre mas pipiliin natin tong white kasi dito sa Davao, violation po kung meron pong any color na naka-attach sa ating unit. So, white and yellow lang po yung inaalaw. So, 5,000 din po yan bawat ilaw mga boss. So, pag natikitan kayo, dalawang ilaw, 10,000 po yan. So, meron din po silang pina-add na brand new rims and tires. Siyempre, ako na po yung pinapili ni sir. Kung ano po yung pinakabagay sa kanya. So, depende naman po sa mga kliyente natin mga boss. Minsan, nagbibigay tayo ng mga available designs but this one, sabi niya, ako na lang daw pumili, ako na lang daw bumagay. Siyempre mas pipiliin natin tong all chrome. So, TE37 po siya na medyo malalim yung design niya. Of course, hindi po to original. Copy lang po ito. Kasi alam nyo naman yung mga original talaga na mugs, napakamahal. So, madalas dito, local, mga binibenta dito, syempre copy na po yan. So ayan, meron po siyang brand new rims and tires. Meron din po siyang kasamang brand new na lug nuts and brand new na air valve. And meron din po silang pina-add mga boss na roof carrier. So sa registration naman ito mga boss, with detachable carrier po siya. So pwedeng meron, pwede wala, pwede ikabit natin anytime and pwedeng tanggalin natin anytime. Ayan. So madami pong purpose yung roof carrier mga boss sa totoo lang. But yung iba, nagpapa-add sila as pamorma lang. Siyempre nagbibigay naman talaga ng forma yung ating roof carrier. But pwede natin yan lagyan ng mga bagay like groceries, mga bigas. Isang sakong bigas, kayang-kaya dyan mga boss. So ganito po yung itsura mga boss ng ating rain visor pag hindi po siya brand new. So mga ganitong rain visor mga boss, surplus po yan. So syempre pinipinturahan natin yan ng black. So sa pagpili naman ng mga mugs mga boss, syempre inaayon natin yan sa body color kung babagay ba yung mugs na pipiliin natin, especially yung kanyang color. So dito naman, syempre for me,
mas may contrast talaga pag all chrome po yung mugs na ikakabit natin based dito sa body color niya mga boss. Kaya ito po yung pinili natin, and kitang kita nyo naman mga boss, bagay na bagay, and ayun, proper na proper talaga yung pagkapili natin ng kanyang mugs. So interior tayo mga boss, nagpa-add si sir ng upholstery seats. So syempre sabi niya ako na daw bahala, and based naman dito sa kulay. And actually mga boss, any kulay naman ng body color ng ating unit, bagay na bagay yung mga dark beige. So pansin nyo mga boss, madalas sa ating mga video, andun lang tayo palagi sa dark or light beige na kulay. So for me mga boss, mas decente po talaga yung ganitong kulay. Mas matagal din po siyang madumihan. So mga black kasi, black, gray, medyo ano na siya medyo common. So mas VIP din po siya para sa akin. So with a twist of diamond, syempre dual po yung kanyang lining, and meron din po siyang logo ng Suzuki. Ayan. So ito po yung pinili natin na color and design ng upholstery. So lalagyan pa natin ito bukas ng matting, and bukas din po natin ito i-release. So dito tayo sa interior mga boss. Sa dashboard part, meron tayong nilagay na water temperature gauge, analog. Meron din po tayong RPM na nilagay. Ayan. So usually ginagamit natin itong RPM sa mga DA64, especially sa mga non-turbo, kasi yung mga non-turbo mga boss, yung kanyang design ng panel gauge is wala po siyang RPM. So laking tulong na din po yung kanyang RPM gauge para meron tayong control and malalaman natin kung yung RPM natin. Ayan. And meron din po tayong 7 inches na touchscreen stereo. Ayan. So kung magtatanong kayo mga boss, nagtataka kayo kung bakit yung ating shifter ng ating mga DA64 is hindi na po siya kino-convert. Ito po yung original niya from Japan. Kasi mga boss, malapit lang po sila dito sa Manibela. So kung ikakabit natin ito, kung i-convert natin itong ating shifter ng DA64 from right to left, malapit na po siya dito sa Manibela. So hindi na po siya convenient. So isipin nyo mga boss, eto mismo, etong panel na to, ita-transfer natin dito. Yung tendency mga boss, babangga po yung kamay natin every time mag-shift tayo. So yun po yung exact pong sagot sa mga nagtatanong sa atin kung bakit daw yung ating mga DA64 is hindi daw kino-convert yung shifter. So alam nyo naman mga boss kung ano po yung pinaka-best para sa unit natin, yun po yung ina-apply talaga natin. So syempre mga boss, converted po ito using secondary gearbox. Wala po tayong unit ditong kino-convert na hindi po nagagamitan ng secondary gearbox. Dashboard naman mga boss, syempre kung ano yung original, yun po yung ating ginagaya. So kitang-kita nyo naman mga boss. Depende na rin po yan sa request ng buyer, pero kung kami po yung papipiliin, syempre mas pipiliin natin yung kung ano yung original from Japan, para po mas syempre matanggalan po ng sense yung unit natin as surplus. So mas malapit sa commercial. Importante talaga yung dashboard mga boss, kasi yan po yung araw-araw natin nakikita tuwing nagda-drive tayo, and syempre mas malamig sa mata. So dito po yung switch ng ating fog lamp. Ayan, toggle switch po yan mga boss. And dito po yung control ng ating headlight. Pwede nating ipataas and ipababa. So sa mga nagtatanong mga boss, saan daw po yung lagayan ng ating toolbox ng ating mga DA unit? So andito po yung lagayan ng ating jack, tie range, and handle. So ayun mga boss, napakalinis talaga ng setup ng ganitong unit. Actually, nanghihinayang ako dito sa unit. Sabi ko nga, kung pwede lang sa akin na lang to. Kasi nga, alam niyo naman, most of the accessories nito, tayo yung pinadesisyon. Kaya sobrang naano ako dito sa unit, kasi maganda talaga. So shout out po sa owner nito, si Sir Francis Wico. So ayun, from Pantukan, Davao de Oro. So pakita ko lang mga boss kung ano yung andito sa likod niya. So wala naman pong mga accessories dito sa likod. Syempre ayun lang, pinapakita lang natin, malinis talaga. From mattings to pads sa likod, back pads. Ayan. So pati po yung ceiling niya mga boss, original po yan, nilinis lang natin. But syempre kapag wala pong accessories, wala pong upholstery yung ating ceiling,
na pinapalagay natin, hindi po talaga may iwasan. Yung mga original meron po siyang mga konting punit. Ayan. And kahit anong gawin nating linis mga boss, kahit anong chemical yung gagamitin natin, syempre hindi meron talagang iilan ng mga mancha na hindi na talaga kayang tanggalin ng ating chemical. So ayun lang mga boss, napakalinis talaga ng unit. And as you can see mga boss, yung kanyang upuan sa likod, meron sa harapan meron po siyang headrest. So yan po yung mga modelo na DA64V. Hindi po siya captain seat pero meron po siyang headrest. So pag ganyan mga boss, madalas po sa mga unit na yan is dual sensor. So eto mga boss, dual sensor din po ito. Medyo may kamahalan nga lang. So kasama na din po dito mga boss, total package niya yung kanyang heavy PMS. Siyempre change oil, change ATF kasi nga hindi po ito AGS dahil DA64 po ito. Change ATF po tayo, gear oil, brake pads, brake shoe, thermostat, T-cap, rod cap, under chassis, ball joints, tab link. Lahat po yan mga boss pinapalitan natin, chinecheck natin maigi. And nagagawa po tayo ng road test. Ayan. So presyo tayo agad mga boss, yung kabuuan pong setup ng ganitong unit, DA64V, automatic 4x2, K6A engine, non-turbo, straight seat, non-power window and non-power mirror. And kasama na po doon yung mga accessories na nabanggit natin. Umabot lamang po ito mga boss ng 235,000 pesos. Yes po, 235,000 pesos. So sa mga tight budget natin dyan mga boss na hindi po kaya yung mga DA17 units natin or DA64W, pwede naman po kayo dito sa ating DA64V. Busugin na lang natin ng mga accessories mga boss, daig pa nito yung DA17V kung hindi lang natin imamatter yung gas consumption kasi hindi naman talaga natin mas matipid talaga ng gas consumption yung ating mga DA17V. But aside from that, hindi naman ganun wala nang ibang kaibahan si DA64 kaysa kay DA17V. Ayun. So bago ko po tapusin yung video mga boss, gusto ko lang pong pasalamatan and i-shoutout si Sir Francis Sico of Pantukan, Davao de Oro. Maraming salamat po boss sa tiwalang binigay nyo and sa pagpili po sa amin sa KMJL Surplus Trading as your surplus builder. Ayan. So maraming salamat po boss. So ayun mga boss, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta and pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading. Maraming salamat po and see you po sa ating next vlog.